Kalamang-lamang yung pong mga nandidiyan sa DPWH na mga umamin na and also si Zaldico. Yan, pero kung sino pa po ang iba, hindi pa tayo sure dyan. Ngayon, ito hong ICI naman mga kapatid, opo, dapat may hearing sila today. Tama. Okay, and nakailan na pong postponement yung pagharap po nitong si Roberto Bernardo ng dating USEC ng DPWH. Nakailan na po yung postponement? I think pang-apat na po yata ito. Oo. Anyway, pangatlo, pang-apat. Pero Grabe muli naman po, ang special treatment kay Bernardo. Pwede ba yun, Your Honor? Na every time ayaw mo umatin dun sa hearing na napaka-importante kung saan marami na po ang apektado nitong mga substandard at ghost projects na flood control, pag sinabing di pupunta, okay lang? Hindi nagsabi ng rason, okay lang? Pero pag sa normal na tao, kulong agad? okay na. Anti-political dynasty bill. Sige. Kahit gusto niya isulong to, siya mismo aminado. Siya mismo aminado, sinasabi niya sa balita na mahihirapan silang ipasa yung anti-political dynasty law. Kasi nga yung realidad ng politika dito sa Pilipinas, alam naman natin, di ba? Gaano ba kadami ang lugar na pinamumugaran ng mga political dynasty? Ilan sila? Dynasty na naman. Kalabo ito pumasa. I doubt. It will not pass. Baka first Tama. reading pa lang ito, wala na. Nabaril agad. Archive lang agad. Wala to. Si Speaker Boji D sa isang himala Oo. ang naghain mismo ng anti-political dynasty bill. But it's ironic, boy. Hindi. Well, you have to give it to him, no? Yeah. Nanggagaling sa isang dinastiya. Oo nga. Ang maganda dyan, una, anong kanyang version? Yan. Doon sa kanyang bill. Pangalawa, ano ang kanya pong gaano kalakas ang kanyang political will na ito isulong? Hanggang anong level ito sa Kongreso pag-uusapan? Yan ba ay magkakaroon? Kasi ngayon, nangyari dyan, nag-file ka ng bill, first reading ang tawag doon. Babasahin, tapos i-refer sa appropriate committee. Oo. Kailan mangyayari yung second reading? Yung second reading, kapag natapos na yung committee hearings. Kailan mangyayari yun? Oo. And then, eventually po, ito ba'y hahantong talaga hanggang sa third and final reading? Or, kung bebanasin po tayo, talaga magiging ganap na batas na tingin po naman po natin talagang malabong mangyari. Kasi nga, sa mataas na kapulungan, wala na akong sasabihin doon. Hanggang dyan na lang muna ako. Pero kahit gusto niya isulong to, siya mismo aminado. Siya mismo aminado, sinasabi niya sa balita na mahihirapan silang ipasa yung anti-political dynasty law. Kasi nga yung realidad ng politika dito sa Pilipinas, alam naman natin, di ba? Gaano ba kadami ang lugar na pinamumugaran ng mga political dynasty? Ilan sila? Dynasty na naman. Kaya hindi na ako umaasa. Oo. Magreklamo Dito ka talagang sa nega ako. barangay. Sure ako hindi ito lulusot. Doon Alam nga mo po na sa yan. dito sa Cebu, itong mga You love it. pinagmamaliwanag ngayon na Yeah. nagsabay-sabay silang bumiyahe papunta po ng London. Pag chinek mo yung DOT Secretary, ang Cristina Frasco, yung kanyang yung maternal family name ay sino? Garcia. Anak siya ni Gwendolyn ng gobernadora. Frasco. Yung mayor ng Niluan, sino? Frasco. Okay. Yung asawa ni Cristina, Congressman Frasco. Yung vice mayor, Frasco. Okay? So kapag binilang mo sila mga kapatid, baka kulangin po ang ating mga daliri sa pagsasabi na mukha po talagang laganap sila sa lalawigan ng Cebu. Oo. Yan. Ito bang mga to, papayag ba to? Oo. Na maipasa ito. pigilan. Kasi ang konsepto ata nitong si Speaker Boji ay isa-isa lang ang kanyang prinsipyo. Una, ano yon? Senador, isa lang. Okay? Pwede kang magkaroon ng governor, isa lang. As in, isa lang doon sa buong angkan ninyo. Yung, alam mo na, yung, di ba, yung consanguinity and affinity. Okay? Ibig sabihin, Isa lang, kung isa kamag-anak lang. mo, nanay mo, tatay mo,
kumbaga, kung gobernador, si tatay lang. Oo. Walang anak, walang manugang, walang tatay, isa lang. Kung si anak lang. Okay? Oh, kasi ngayon, paano ba? Ah? Si nanay, mayor. Ang asawa, gobernador. Ang anak, vice mayor. Yung asawa ng anak, yun ang councilor. Oo. Lahat sila. Hindi lang yun. Bay, doon lang sa amin sa Bulacan. Palitan lang sila doon Mismong si Mr. ang governor, si Oo. Mrs. ang vice Vice gov, governor. ganyan. O kaya naman si Junior ang governor, Oo. si nanay ang vice governor. Tapos congressman din yung isa pang anak. May mga ganun. Oo. So, pwede siguro isa sa national din, isa sa local. Tama na. Pwede bang ganon? Yun ang sinasabi Oo. nung aking Ay, naku, madaming tatamaan, partner. Nagiging si Cookie Monster na naman ako. Oo. Pa isa-isa lang. Kumbaga, okay, meron kang presidente. Oo. Okay, presidente. Oo. Pwedeng payagan si ate, senador. Sa kanyang version. Okay, I'm talking about the version. O, sige. Paring pagdebatehan nga natin, O, di ba? sige. Okay. Presidente, si ate Senador. ay senator. So, bawal na isang kapatid na congressman? Bawal na. Oo. Hindi. Iba yun eh. Ba, magkaiba pa? Oo, Pareho naman kongreso yan ah. Isa lang. Dalawa na sa national agad yan, partner eh. Isa lang. May tama to? Oo, isa lang. Pareho lang Alam naman. mo, Pareho lang manang-mana kongreso ka kay yan ano, eh. ha? Lower, Manang- upper, pareho lang kongres yan. Manang-mana ka Pag kay- senador na yung kapatid mo, wala na dapat senador ulit dun sa kongreso, sa baba. Oo. Tama na yon, sa LGU naman kayo lumipat. Pag may isa na sa LGU, isa lang dat sa national. Pwede barkada lang. Hindi pwede. Hindi barkada lang. Pwede side chick. Kayo talaga. Pwede tropa ko lang yung congressman. Malabo ito pumasa. I doubt. It will not pass. Baka first Tama. reading pa lang ito, wala na. Nabaril agad. Archive lang agad ah. Wala to? Oo. Naniniwala kayo? Gusto ko naman, yung intent talaga. Nararamdaman ko naman na siguro, sincero, itong si House Speaker Boji D sa gusto niyang ipanukala. Pero sa dulo kasi, pag binasa niyo po yung mga report ngayon, sa dulo, siya mismo sinasabi niya, mahirap ipasa ito sa realidad ng politika dito sa Pilipinas. Tsaka, are you expecting na pag maapektuhan sila, ipapasa nila? Siyempre hindi! Ano ba? Oo. Sa totoo lang po. Pagtatamaan sila, ipapasa nila? Of course Lalo na not! yung mga laging pinapangalandakan na we have to follow the law. Tapos, that we ang are- sasabihin, alam mo, madalas nila sinasabi, pinili kami. Binoto kami. Taong bayan ang pumipili na para bang tayo pa ang may kasalanan na lahat sila nandyan sa pwesto. Wala silang kahihiyan, hindi ba? Nasisi pa yung tao na bumoto. May point din naman. Hi buhay! Hi Pilipinas! Nagsimula tayo sa Cagayan kasi ikaw kasi. Oh, sige partner. Birahe! Ikaw naman. Anong bira? Ikaw itong bira ng bira dyan. Hindi naman eh. Naglalabas lang ng sama ng loob. Galing ka Sa sistema dito sa Pilipinas. Nakapag-recharge ka, partner. Hindi naman. Oo. Sabi nga ni, pareho kayo ni Justice. Oh, ano sabi ni Justice? Andy Reyes. Oo. Chairman po ng walang kakwenta-kwentang ICI. Grabe ka naman. Sa bagay, 41 million pesos yan. Sorry po Oo. ng walang kabuluhang ICI na what the world needs now is love. What the world needs now. Na para bang high school project lang. Nung pagkita ko, naalala ko yun. Naalala mo nung high school ka. Tapos pagagawin kayo ng mga teacher nyo na kakanta kayo pag United Nations. We are the world. We are the future. Dala ka ng placard. Yun na yun? Hindi man ng PowerPoint presentation? Dala ka ng May kartuli- budget naman kayo? Ang kartulina. Oo. Tsaka illustration board. Oo. Tapos kukulayan nyo. Hindi, tapos gugupitin mo yung mga letter sa magazine Tama. para mabuo mo yung sentence. Kita mo, gumawa ka rin nun. Yung ganun. Slumbook yun. Oo. Ay, sos, Gilew. O, sige, mga kapatid, Tindihin ko na lang. May pinagdadaanan lang Kaya siguro. nga po, oo. Wala, nandito talaga tayo sa Pilipinas. Minsan itatawa na lang natin yung mga nangyayari.
Pero may update ako sa inyo. Since ito, bumiyahe ako. In fairness, may... Bumiyahe ka. Oo, nag-wellness break nga ako, di ba? Hindi ko na kaya yung mga magnanakaw kasi dito sa gobyerno. So, Downtrodden, nag-break as lang ako ng always. very, very, very light. In fairness, maganda na at mas mabilis na sa mga airports natin ngayon. Tsaka ang aircon gumagana. Gumagana Talking din about na Terminal 3. Terminal 3 and Terminal 1. Mas maayos yung Terminal 3 compared dun sa Terminal 1. Kasi nga, ang Ladies and Terminal 1, gentlemen. panahon pa yan ng hapon. Yun na nga, pwede ba ako mag-suggest dito lang sa Terminal 1? Kasi paglabas mo ng aeroplano, may ibang amoy agad. Yung amoy ng luma, alam mo yon, yung pag pumasok ka, yung parang amoy na, sabi ko, bakit yung sa ibang airport, di naman ganito ang amoy? Ayusin lang sana. Oo. Alam mo kasi, girl, sa totoo Yes, lang, Toyo. itong mahaba na naman to habang hinihintay natin O, si sige, Brad oo. Jeff. Kasi nga, ito pong concessionaire, no, itong mga airports Na natin. pre-navitize. Oo. Ang challenge dyan is, paano mo aayusin ang airport na dapat matagal ng giniba? Sinabi mo. Hindi ako nagbibiro. Airport na dapat matagal ng giniba, at kung doon ka rin lang magtatayo, tatayo ka ng bago. Correct. Pero hindi na nga po ideal dyan. Delikado na po yan eh. Yang lugar na iyan. Practically po mga kapatid, mali yan pong lokasyon or may mali sa mga tao kasi tumira sila malapit dyan sa airport. Delikado na po yan eh. At saka yung kanyang runway ay, hindi po siya parallel. Perpendicular po ito. Mag-X ba siya? Kaya po mali yung disenyo. Kaya yan, lumalabas nga parang temporary nga lamang sa ngayon. Tama. Habang may inaayos po na Ginagawa airport na dyan sa bago. Bulacan. Yes. At least yan, reclamation for public purpose. With all due respect, For ha? public use. Opo. Ngayon, ito hong naandidiyan ng airport, ano challenge sa'yo? Kung ang airport mo na Terminal 1, yan po ang dati nating international airport. And then yung Terminal 2 ginawa, yan ang domestic. Oo. Pero na-convert din sa international. Whatever. Anyway, yan ang challenge ngayon dyan. Paano mo aayusin yan? Ultimo, ang drainage niyan sa mga inodoro, hindi ba, imagine mo, kung mas matanda pa sa'yo yan eh. Yun na nga. Mas matanda pa sa'yo Kahit yan. anong gawing pabango nila, hindi na maalis yung amoy. Yes, Correct, oo. tama siya. I mean, So yun- pansinin nyo po, paglapag nyo dito sa Terminal 1, may ibang amoy, hindi ba? Yung amoy luma nga. Nakamoy na ba kayo ng luma? Yung parang pumasok kayo sa Ikaw, luma. amoy mo. Amoy lumang bahay. Tatanda Hindi rin lumang kayo. tao. Ikaw naman, yung Pamoy lumang na. bahay, Tatanda rin kayo. yung parang hindi, naku hindi ako amoy lumang tao. Hindi, amoy melon. Oh, thank you. Melon amoy. Ano nga? Ito na Ganda si na, Brad punta na Jeff. tayo. Mas maayos na ngayon. Saan mo ko dinadala eh? Mas maayos na ngayon. Dapat lang dagdagan yung immigration, okay, sige. natin. Immigration window. Yun lang, Counters. counters. Immigration counters. Yun lang talaga. Yung nga ang challenge yan. Oo. The fact ngayon na walang aberya sa aircon, Pero, Oo. mas mabilis, mas maayos compared noon. Dapat talaga buong Pilipinas i-privatize eh. Inantay pa ba natin? Na sa privado yon bago umayos yung CR, yung aircon gumana. Di ba? Lahat na lang yung dito. mga tube. Yung tsaka nalalakaran na ang tube. Okay. Madalang na kayong Okay, magbasbas. so sabi mo, ang bottom line dito, ang susi ay privatization. Privatization. Naniniwala ka na ngayon This sa is privatization. Kasi pag kinausap mo dyan sila, Nato Reyes, tutok sila Parang, dyan. sorry, parang there's no way for the Philippines to be better, but for So, privatization hindi, kumbaga, talaga eh. hindi problema ang gobyerno ang mga siwa. Ang problema, yung mga tao sa gobyerno. Yan. So we privatize the persons. So, palagay ko talagang, alam mo, ang nagbibigay sa atin ng irreparable damage, itong mga taong gobyerno. Agree, 101%. Di ba? Oo. Sorry po pero again yung pong kaisipan, kailangan natin ng mga additional power plants, correct? Yes. Kasi po, in anticipation sa pangangailangan natin. At kailangan natin ng more renewable energy sources, correct? Walang duda. Pero, saang itatayo? Yun na Yan po nga. ang question dito, ha? Not at the expense na may masisira Apo, sa kalikasan. Dito po sa Sierra Madre Mountain Range vicinity po ito mga kapatid. Yo po. Sana po wag tayo magsawa.
dito po sa isyong ito kasi nga kapag tayo bumitaw dito, bukas makalawa, yan na po sila. Kung kailan na po may problema, tsaka ang DENR magkukumahog na mga tuwiran at protektahan hindi ang kalikasan kundi ang kanilang mga sarili. Protektahan ang kanilang mga sarili. After all, mga kapatid, ito rin po'y usapin ng investment for renewable energy. Protektahan din po natin ang ating mga investors. Correct, mga kapatid. Kasi nga din, yan po ang ating kulang dito sa bansa. Pero ito din po ang problema ng mga investors. Yung kausap mong taong gobyerno, pinangangakuan ka, na walang problema yung proyekto. Ito rin po yung downside. Kaya ang mga investors sa atin, alam mo, ang dami daw kinakausap. Di ba sa Vietnam yan po ang report? Nung una pa, nung nagkaroon tayo dito ng panukala, remember? Nung dito sa usapin ng pag-aamyenda sa ating yung economic provisions. Ang sa Vietnam daw po, isa lang kausap mo. Yan. Kumbaga, kung aareglo ka, isa lang aaregluhin mo. Dito, dami. Dito mabula sa barangay kapitan, Yan. konsihal, pulis, lahat na, di ba? Magkano Korean? At saka yung lagayan ay talaga namang hindi maubos-ubos na nanghihingi ng lagay. Sa kanila daw po, isa lang kakausapin, wala na istorbo. Okay. Dito ho kasi ngayon, ito ho yung problema din natin. Itong mga taong gobyerno nangangako sa investor and then hihingian ng lagay, pagkatapos niyan, bibigyan ng permit. Tsaka lang lalabas ng mga reklamo. Nung nagreklamo na, sabi ng investor, akala ko ba okay na tayo? Hindi, kausapin mo si LGU, kasabi mo itong mga sunghi, ito na ho yun. Di po ba? Ito na ho yung mga reklamo na mga kapatid, na kinakaharap ng mga investors, kaya din discourage sila . Kasi nga in the first place, simula pa lang, dapat sinabihan na, huwag tayo dyan. Hindi pwede Hindi, dyan. mas gusto namin dito. Hindi pwede dyan. Huwag niyong pilitin dyan. Di po ba? Ito ho yun . Ito ang sitwasyon kung saan talaga pong sumasalamin din sa napakabulok na sistema. Sorry po, wala ka na makitang tama na naman. Hindi po . Totoo naman po ito . Kapag hindi ito na correct, dito ho tayo masasadlak. Kagaya nga ng aking ginawang example kanina. Manila Bay, sa Boracay, ito pong dyan sa Sa Monterasas. Cebu. Sa may Guadalupe, sa Cebu. Parang construct now. Stop later. Construct now. Okay. And face the problem later. Yun na nga. Anyway. Kasi yung balita ko dito, may-ari nito. Yun nga yung sinasabi kanina ni Miss Bailey. Sabi niya, sa laki ng project na ito, nagulat sila, nagkagulatan na hindi nila alam yung tungkol doon sa proyekto. So, let's all hope and pray mga kapatid na madinig po yung panalangin ng ating mga masungi Geo-Reserve Warriors na bawiin po yung permiso na ibinigay nga po dito. Kasi sinasabi niya, wala pang pinsala. yun, ang sinasabi niya, abot daw po ito hanggang Quezon. Kasi nga konektado yan Rizal, Quezon, Antipolo, Tanay, ganun daw po kahaba yung sasakupin ng project. Sabi nga ni Jarius, by the way, basahin niyo po yung column niya today sa Philippine Star. Sabi ho ni Jarius, wind farms are dangerous to birds. There are lots of birds in Sierra Madre. Wind farms should be put up where birds rarely fly. Yan ang sinasabi niya. Opo. Siguro kung pinag-uusapan natin ay hangin, doon ka na sa malakas ang hangin. Marami tayo niyan. Ito po ang title ng Sige. ng article ni Kuya Jarius ngayon. Filipinos need a Rizal for political reset. Sa totoo lang, kung napapanood ni Rizal ngayon ang mga nangyayari, baka mapabangon talaga sa hukay. Sasabihin siguro niya, pinaglabang ko pa kayo Ito naman. sa mga mananakop, ito tapos naman. ganyan lang ang gagawin nyo. Si Canato Reyes. Ano sabi ni Canato? Sabi nga niya, oo nga naman daw, no? Talagang dapat hindi ho nauuso ang privatization. Kasi nga, dapat ang Estado ang nangangasiwa nitong mga, lalo na itong ating mga, mga public utilities. Tren, Right? Dapat talaga. airport. Estado. Oo. Yung nga ang problema, Nato. Ang problema nga ay yung mga taong gobyerno. Kapag pinagkatiwalaan mo, parang ang nagpakawala ng piranha. Hindi naman daw ho lahat.
Para lang ho tumanim sa ating isipan na marami pong Pilipino, ganito ang buhay nga. Hindi natutukso na gumawa ng masama, nagpapagal pa rin po. Kahit na nahihirapan, nagtitiis. At sana nga po, ganyan ang ugali ng ating mga politiko. Lalo na po itong mga proponents na ito. Kilala nyo mga sarili ninyo. Di ba? Alam nyo na ang mga gawain ninyo. Hindi ka ba nakukontento sa laki na ng sweldo mo at kinikita ninyo? Hindi po ba na talaga namang kinakailangan mo pang nakawan kami? Hindi lang po ng barya-barya, kung hindi by the hundreds of millions of pesos. Yaan ang mga walang kakontentuhan. Kung gumising tanghali at nagagawa ang lahat na ho ng kanila pong bisyo at luho, hindi pa ho sila kontento. Di po ba? Mga taong hindi na problema sa taas ng presyo ng bilihin. Yes. Sa taas ng presyo ng gasolina. At ang tawag sa kanila yung mga honorable. Naman. Sige. So sorry po mga kapatid, talagang ikinokonek ko ito para ho pumasok sa ating damdamin. Never forget and never again. Wag na ho tayo pumayag na ito'y makalusot this time ha. Please, wag na ho nating hayaan yan dahil muli, babalik at babalik na naman sila. At sila pa rin. At lalo pang dadami ang kanilang lahi at uri kasi alam nila na sila'y nakakalusot. The untouchables. Aking hamon ngayon, baby girl, bago po itong mga sinasabi na posibleng mga investigasyon ay yung pong pagbangon nila sa lahat po ng napakaraming nawalan po ng bahay, no? Kung inyo pong napanood ang mga visuals nito, girl, may mga ilang pong mga subdivision, kahit na po 2 palapag ang mga bahay, inabot hanggang bubungan. Kaya ang hamon ngayon, paano po ang kanilang recovery? Well, maliban doon sa mga nawalan nga po ng mahal sa buhay. And also, mga kapatid, may mga lugar din po na hanggang ngayon, kahit na mataas ang sikat ng araw, ang taas pa rin po ng tubig ng baha sa ilang pong mga lalawigan dito po sa Northern Luzon. Ito pong si Bagyong Uwan nag-iwan po ng marami pong patay sa Cordillera Region. Yung ito na hindi ho natin dapat nga kinakaligtaan, hindi po natin dapat pong pipikitan ikangat, babantayan po natin ng lubos ito. Ang sinasabi po ng Ombudsman, baka daw po either next week pa or week after yung pong pagsasampa ng kaso. Ito ho yung first batch na isasampa sa Sandigan Bayan. Hindi pa ho tayo sure dyan kung sino-sino po ang sasampahan nila ng kaukulang kasong kriminal sa Sandigan Bayan. Malamang-lamang yung pong mga nandidiyan sa DPWH na mga umamin na and also si Zaldico. Yan. Pero kung sino pa po ang iba, hindi pa tayo sure dyan. Ngayon, ito hong ICI naman mga kapatid, opo, dapat may hearing sila today. Tama. Okay, and nakailan na pong postponement yung pagharap po nitong si Roberto Bernardo ng dating USEC ng DPWH. Nakailan na po yung postponement? I think pang-apat na po yata ito. Oo. Pangatlo, pang-apat. Pero grabe muli naman po, ang special treatment kay Bernardo. Pwede ba yon, Your Honor? Na every time ayaw mo umatin dun sa hearing na napaka-importante kung saan marami na po ang apektado nitong mga substandard at ghost projects na flood control, pag sinabing di pupunta, okay lang? Hindi nagsabi ng rason, okay lang? Pero pag sa normal na tao, kulong agad? okay na. Ay, sorry. Kababalik ko lang pala. Oo, sorry. Nagtatanong lang naman ako with all due respect, sabi mo nga. Baka naman siya kasi downtrodden. Ayan na naman tayo sa downtrodden na yan. Downtrodden, as always. Sila pa talaga ang mga downtrodden, ha? Ang dami Ito ko na muna, naririnig na gumagamit ng salitang yan. Pero ano daw ba ang dahilan? Hindi ko alam. Di naman Di kami- kayo close? Hindi naman- Oo. Basta yun daw pong kanyang abogado nagsabi na hindi makakasipot. Nagbigay na naman po ng bagong petsa, November 17. Ito nga po kasi ang sitwasyon. Yung ICI na yan, pwede mo naman siyang isnab sa totoo lang, pwede mo hindi siya pansinin. Oo. Pwede kang hindi pumunta ron Oo. Kasi nga, wala silang contempt powers. Yan. Wala po silang poder talaga. Sila po mga kapatid ay processing center lamang and recommendation recommending body. center lamang.
Recommendation Okay. center. I mean, to be frank and honest about it. Grabe naman, ang mahal naman ng recommendation center na yan. 41 million pesos ngayong taon. Oh, next year, magkano na naman ang gagastahin natin dyan? Although meron na panukala para po ito'y palakasin daw, kumbaga gumawa tayo ng parang Matas. kumbaga sa produkto, much improved. New and improved ICI. In-improved. Opo. Mas pinalakas, mas pinasarap, ganon? Independent People's Commission. Mamaya pag-uusapan po natin yan separately. But again, ngayon po kasi, wala silang poder eh. Sinabi na hindi makakasipot, okay, fine. So next time na lang. Ganun po yan. Pero at the end of the day nga po, mga kapatid, ang atin po dito is sandali lang. Oo. Sino-sino ba talaga? Oo. Maliban kay Saldico, yan po ang ating inaabangan. Huwag ho tayong lumihis sa anumang pong laman ng mga bali-balitang ito. Bagamat yung pong ating din focus ay doon sa mga biktima ng kalamidad. Alright? Biktima ng kalamidad na kinakailangan po pagtulong-tulungan para nga po makaahon kaagad sila. Pero hindi rin po maitatanggi nga kahapon, nabanggit namin to ni Ma'am Maricel, na sa ngayon, if you will notice, meron pa rin po namang mga tumutulong ng mga NGOs, kagaya ng World Vision, kagaya po ng ating foundation dito, at ilan pa Alagang po mga Kapatid. foundation po na ilan po mga himpilan, ang Red Cross, nandidiyan po yan. Pero if you notice, yung pong dagsa ng kontribusyon para po sa mga iba't iba nagkakawang gawa, hindi po ganon kadami. Kasi nga, ang iba sinasabi talaga na ang gobyerno napakaraming pera pero ninanakaw lang. Ang gobyerno ang dapat na unang tumulong dyan pero ngayon nangunguripot, di ba, sa pagbibigay ng tulong kasi nga daw kulang sa pondo. Di ba, na masakit pong tanggapin kasi nga po 1.7 trillion ang pinag-uusapan natin ditong ninakaw daw sa kaban ng bayan nitong mga magnanakaw sa gobyerno at pinangungunahan ng mga proponents na ito. Anyway, so sa atin pa rin pong focus na magtulungan para po sa mga biktima ng kalamidad, wag po tayong mawala sa focus dito po sa pinag-uugatan din nitong marami pong problemang hinaharap natin ngayon nang dahil po sa mga pagbabahang ito. Di po ba? Yan po lamang pong ating panawagan sa lahat. Kaya kami po dito nakafocus pa rin sa isyong ito. Okay? And Yes, Mr. Chair. pag nakikita kita, talagang hindi ko makakalimutan tong mga Alin? proponents na to eh. Huwag ka mag-alala. Oo, sana nga nabahagian nila ako eh. Oo. Sana nabahagian nila ako. Pero Pag kung... nakikita kitang ganyan ng mga datingan mo, lalo ko naaalala eh. Sino? Ha? Sige. How? Naaalala mo silang lahat? Downtrodden, as Uy, always. pero relasyon na daw Okay, sandali itong... muna, ha? Meron po kung, lang, kung yung hearing sa ICI, wala muna. Yung hearing po na pinamumunuan nitong si Senate Blue Ribbon Chair, Panfilo Lacson, magsisimula na sa Biyernes. May mga ipatatawag daw na 17 congressmen. Yun ang sinasabi. Okay. So, ano kayong bago nating malalaman doon? Meron siya sinasabing isang witness na posibleng lumantad na sa Biyernes. Opo. Na meron daw impormasyon talaga na hawak. Okay. Hindi lang kwento-kwento. O, kaya nga po. So, pero sa bandang dulo, ang lahat po ng hearing na ito ay in aid of legislation. Alright, at atin po naman tinatangkilik din kasi ito ho, mapapanood natin. Oo. Malalaman po natin, Makikita di ba? natin. Opo, at tayo magkakanya-kanya ho tayo ng kaisipan dito. Sa mga haharap, sa mga pagtatanong ng mga mag-iimbestiga. Di po ba? So, at least ito po ay klaro. Yan. Kasi nga po, meron po itong live Streaming. live streaming. Okay, sige. So, it's now 6:23. Diyan po lamang kayo. Kami po ngayon pala nag-iinit after all. Kababalik po lamang ng ating pong galing Downtrodden, sa as always. Nepo baby girl. Better Place. At siya po ay talaga naman ng gigil para po sa mga isyong ito. Yes, resurrected. Opo, isa pa pong isyong ating tutunghayan mamaya and hopefully po meron tayong makausap dito dahil na naman sa usapin po ng pagbabaha dyan sa Cebu, may mga nagsasabi na bakit daw pinayagan yung proyekto sa kabundukan. Alala mo? May mga ganun. Anong project ito? Monterasas. 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 Na even before pa, may mga ilan din na mga taga LGU mismo ng Cebu ang nagsasabi na huwag magtayo. Okay, wag ninyong
bakbakin ng bundok. Yes, nasa Okay. ibabaw kasi ito. May mga Okay. eksperto nagsasabi na talagang hindi na tinatayuan ng kung ano nung istruktura yung bundok. Aha. Dahil kahit ano pang sabihin ninyo na hindi Aha. gagawin namin ng lahat Aha. para hindi masyadong maapektuhan ng kalikasan. Okay. Bababa po yan at Sige. kawawa yung mga nasa baba nga. So ngayon mga kapatid, ano po, ang sinasabi ng DENR, subject for review. Kita ho ninyo, subject daw ho ito for review. Tutunghayan natin tong ugaling-ugali ng DENR na ito na subject for review after giving them permits and ACC. And kapansin-pansin ngayon sa gitna ng lahat ng dilubyong ito, nasan na ang bagong kalihim ng DENR? Uy, oo. Asa si Popoy? Parang tahimik ka. Nasaan? Where's Popoy? Nasaan? Si Popoy po kasama ko na isang araw dito. At I'm looking at Sino bang Popoy hinahanap Popoy natin? Lotelia. Ayun. Nagsalita na ba siya? Hello sir, kung narinig mo kami. Magparamdam ka! Pagalawin mo ang baso, sir! Magparamdam ka naman! Mahar Lagmay, no? Oo. Noon pa man, Oo. yung kung tawagin nga ay flood plains. Yan. Okay? Ang siste, dahil nga din po sa kapabayaan ng mga LGUs at national government agencies, pinayagan na magtayo doon ng mga bahay at komunidad. Yun ang sinasabi niya. Tama. Kasi nga dapat, no build zone yun. Yeah, no build zone pero Opo. nakapag-build. So Tama kanino po. dapat yon? Opo. Doon sa nagtayo o sa nagbabawal magtayo doon? Kasi nga ang tao, kung Parang minsan... bawal magtapon ng basura. Mm. Oh. Doon sa mga gilid ng kabundukan, Oh. ganun din po. Yes. Meron na mga no-build zone doon pa rin po nagtayo. Ironically, may mga NHA project na pinayagan mismo ng NHA. Kasi nga, sila nang tayo ng proyekto sa mga gilid ng bundok na no-build zone. Kaya ngayon, ganun na nangyayari, di ba? May mga nadidisgrasya. Isn't it ironic? Oo. Kaya, sa totoo lang po, no? Anyway, so kami po natawag kay Sir Mahar Lagmay. Unfortunately, mukha yatang abalang-abala siya. Sila ngayon. Kasi nga ngayon, kinukonsulta sila. In fairness naman. Oo. Ngayon lang sila kinonsulta. Hindi nga, pero sana nga po, kinukonsulta, hindi pakitang tao lang. Susundin ang kanila pong mga rekomendasyon. Oo, hindi na rin makapagpigil yung ilan dito Opo. sa issue na ito. Oo, maging mga actress, nagsasalita na ngayon. Oo, at- Si Regine Velasquez Alcacid nga, boy, nakita ko yung kanyang Instagram, galit na galit. Si Regine sa nangyari sa Cebu. At the end of the day, it's government. Opo. Sorry po, baka sabihin nyo, wala ka na nakita, hindi gobyerno. Oo naman. Opo. Like people, like government. Kung pabaya ang gobyerno, nagiging pabaya ang mga tao. Amen. Pa lang, hindi pa siya bumaba mga kapatid. Pagpasok po yan ng mga bagong telco players, ito ang abangan natin. No? Kasi nga po, alam niyo naman yung mga bill na naipapasa dyan sa Kamara, ang dami ng mga pangako na para sa consumer, bababa ang presyo ng internet, bibilis. Tignan natin kapag nakapasok na po yung ibang players, kung talagang bababa ang presyo ng internet. Tignan natin. Ang ating mga, tama ba, Marites. Marites ka. Oo. sabi nga ni VP Sara, pag nagbigay ka ng alegasyon, tapos ikay nagbigay ng alegasyon at wala kang pruweba, ang tawag doon ay chismis o kaya ay chismosa. Yun ang sabi niya. Pero tatlo yan si Marites, Oh. si Marisa at saka si Mariposa. Ha? Sila yung mga magtotropa. Talaga? Puro mahilig sa chismis ito.